adlaw sa tanan guys, naata karon dire. Nandito tayo tungkol po ito kay Tatay Digong, no. May request sa atin, itatanong daw natin sa ating mga kaibigan tungkol po sa dumalaw na walang paintulot at walang kaalam-alam ang mga Duterte. Ito po daw ay inutusan ni BBM. Nandito tayo, itanong po natin kung ano po ba talaga ang pakay nila doon. May pakay ba silang patayin si Tatay Digong, lasunin, injeksyonan o unsa man? Ngayon, itatanong natin, magugulat kayo ngayon dito guys kapag nandito yung mga kaibigan. Parang kinakabahan po ako sa bidyong ito, lalo na yung nagpaabot sa atin, no, tungkol po sa nangyari kay Tatay Digong. Kaibigan, kaibigan, kinakailangan ko po ang kooperasyon po nyo ngayon kaibigan, dahil mayroon pong pag-alala ang taong bayan na yung mga sumusuporta sa mga Duterte. Gusto kong malaman po sa inyo, ano po ba ang pakay ng taong ito? Bakit po yung inutusan ni BBM daw ay pumunta daw doon sa kulungan ni Tatay, ngunit ay walang kaalam-alam ang mga anak ni Tatay Digong? Ano po ba ang kanyang pakay po? Pwede ko bang malaman sa inyo? Kaibigan? Guys, wala si kaibigan. Taod-taod guys ha. Alam po ninyo, kung anong mangyari kay Tatay Digong doon, sigurado siya ang mabibintangan nito, mapagbintangan nito, kasi hindi siya dumaan sa mga anak ni Tatay Digong. Alam naman po natin na napakasilan po ang kalagayan ni Tatay Digong. Bakit hindi po sila dumaan? Kaya nandito tayo para itanong sa ating kaibigan, bakit po kayo pumasok na walang pahintulot sa mga anak ni Tatay Digong o pagpananghid man lang, no? Hindi kayo nagpaalam. Ano ba ang pakay ninyo dyan? Kaya naman nilang alagaan po ang kanilang tatay kahit walang Kaya hintayin po natin guys ang update, no, sa ating kaibigan. Baka may alam po sila. Wala man si kaibigan karon, ipagpatuloy na lang po natin ang ato ang pagpaabot sa inyo ha. Sa tanan ng mga supporters ng mga Duterte, ayaw mo kabalaka kahit po ay hindi pa naman po, no, na paratangan talaga si Tatay Digong. Makakalabas talaga yan. Yun po ang totoo. Kaya salamat po sa mga taong sumusuporta. Marami pong request sa atin guys, no, gagamitan daw ng kapangyarihan ng mga duwende yung BBM na yan. Yung sinabi ko, hindi pwede kasi ayaw pong baguhin kung ano man po ang nakatadhana sa tao, no. Walang karapatan ang mga elemento dito guys na baguhin nila, no. Salamat po sa lahat ng mga makapanood sa ating video, nakashare guys kay si Tatay Digong. Ang importante dito na maayos po ang kanyang kalagayan ngayon. Pero kung mayroon mga masamang mangyayari kay Tatay Digong, lalo na may nagpunta doon, inutusan doon ni BBM, issue na po ngayon viral na po ngayon, no. Pinag-uusapan na po ngayon sa Senado kung bakit po pinapuntahan ng tao ni BBM yung kulungan ni Tatay na walang pahintulot. Kaya gusto ko talaga malaman kung totoo ba ang mga haka-haka nila, baka daw lasunin. Kaya nandito tayo, itanong natin sa ating kaibigan para hindi mag-alala ang mga tao. Wala man si kaibigan guys, baka may importante na mga tungkulin nila doon sa kanilang kaharian, no. Salamat po sa inyo. Papatuloy pa rin tayo sa usisa dito sa ating bansa kung ano man po ang mangyayari pa. Hindi kami hihinto guys hanggat may ipaabot kami ang mga paalala, advice. Wala man si kaibigan, sa susunod na lang natin tatanungin kung ano ba ang pakay ng tao ni BBM dyan sa Hague, kung bakit pumasok na walang pahintulot sa mga Duterte. Mag-ingat po tayo ngayon guys sa lahat po ng taga Baguio, Luzon, yung mga dinadaanan ng mga bagyo.
lalo na yung mga landslide dyan na sa area nyo. Huwag ingat po tayo dahil ay napakadelikado na ang ating kalikasan, no? Laging nagpaalala po ang weathercaster ngayon na mag-ingat po sa baha at saka bagyo. Uwi na tayo guys. Daming mga durian natin guys, pangalawang bunga. Subukan natin. Parang naramdaman ko si kaibigan Kaibigan? Kaibigan? Linyo? Linyo? Pasensya na po kayo sa request nyo. Bilikan ko agad wala. No, sa sunod siguro matanong natin kung ano po ang inutos ni BBM sa tao niya na pumunta doon sa kulungan ni Tatay Digong, no? Pag may mangyari masama kay Tatay Digong, sigurado mapapahamak sila sa taong bayan na sumusuporta kay Tatay Digong.